Okay mga lods, bago tayo dumako dun sa alleged cheating issue ni Sir Gabin, nais ko lang pong sanang sabihin na lahat po ito is allegation. Hindi po ito totoo. At best, ito po ay hearsay. Meaning to say, the only way we can confirm this, if this is true or false, or at least kung maririnig natin yung dalawang side ng storya. Yung side ni Sir Gabin, yung side ni Ma'am Elma, at saka nung side ng babae na involved dito na allegedly chini-cheat daw ni Sir Gabin. Importante po itong framing na to kasi nakikita ko po sa Reddit at saka sa Facebook, parang guilty without any due process itong Sir Gabin kung dito sa issue na to. Kasi po kailangan talaga nating marinig yung dalawang side ng storya. Okay, so this is how we will analyze things from now on. Kailangan po natin marinig lahat ng side. Pero ang papakinggan po natin ngayon is yung mga chismis na nagkalat sa social media. Again, uulitin ko po, ito po ay mga chismis lamang. Wala po silang katotohanan unless may magko-confirm po sa dalawang panig. Okay, let's go. So kamakailan lamang po ay si Sir Gabin ay sinugod po sa ospital dahil po daw nagkaroon siya ng konting health issue pertaining to mental health. Pero I think na hospitalized naman siya and we will hope for the best for him. Now, meron pong mga Reddit threads kasi na nagbibintang kay Sir Gabin na meron siyang chini-cheat na isang babae. Ngayon, hindi po natin alam kung ito lamang po ay kaibigan. So, babasahin po natin yung mga komento. So, this is coming from a Reddit post galing sa Chika PH na ang sabi rito ay ganito. Totoo to, nakasabay namin si Sir Gabin at itong kabit niya, pauwi kami from Macau last January 31, 2021. Itong girl mismo ang kasama niya, okay? Sabi niya mag-isa niya na lang nung nakita namin siya sa San Malo, Macau, pero pagkita namin sa airport, magkasama sila nag-check-in. Ang nangyari sa check-in counter sa airport, pagpunta, mag-isa Sir Gabin, pero tinawag ng ground crew kung sino ang kasama niya sa flight booking. Pagdating ng boarding gate, nagkalayo sila, pero pagsakay ng plane, nagkatabi sila ulit. Unang sumakay yung girl, pagkaupo pa ni Sir Gabin, nag-hood siya para di siya makita na siya yon at may iba siyang katabing girl. Okay? So, basically, ang sinasabi dito, magkahiwalay silang nag-check-in dun sa eroplano, pero ending sila yung magkatabi sa eroplano. Well, hindi natin alam yon kasi, again, this is hearsay at best. Kasi nga, hindi naman natin to, wala naman siyang documentary evidence. So, ibig sabihin, wala siyang picture na nakita na talagang dun sa nakaupo dun dalawa, si Sir Gabin. Wala, di ba? Pagkarating namin sa Philippines, naunang bumaba yung girl tapos nahuli si Gabin. Sa immigration, hawak na nung girl yung maleta ni Gabin. May maleta hanggang dito na pink pero hindi sila magkasama. O baka magkasabay lang kasi pwedeng magkakilala lang sila. Yun lang yun, di ba? Hindi naman indication yun na may nangyari sa kanila na automatic ba cheating yun, di ba? Hindi naman lahat ng sasamahan ni Sir Gabin iiyutin niya. Kailangan kasi pagpakita ka na nag-cheat talaga sila. Halimbawa, nasa isang kwarto sila, naghahalikan sila. Kung wala, di ibig sabihin, hearsay lang yon. Ngayon, nagiging fair lang tayo kay Sir Gabin. Kasi at best nga talaga, wala namang issue talaga kung magtropa sila. Okay? So, ito yung babae, allegedly, nakasama ni Sir Gabin. O dito sa picture na to, hindi daw sila magkasama. O dito, ayan, nagkinunan pa, di ba? So, kung sino man ang nagkuha nito, bahala ka. May mga consequences yan kung talagang hindi totoo yan. Kasi nga, kung ang isang tao ay may kapasidad kang maghanap ng liability sa'yo, ganun talaga yan. Yan ang gusto ko, may picture, true resibo. Hindi po ito resibo. These are only circumstantial. Kasi may storya ka, tapos pinagduktong-duktong mo dito. Hindi ako nag-aabogado kay Sir Gabin na nagiging fair ako sa kanya. Kasi nga, hindi naman to indication agad na meron silang ginagawa, di ba? Kasi baka magkaibigan sila, nagkasabay sila ng flight, o paano yon, di ba? Ibig sabihin ba nun, kabit agad? Hindi. Magkakilala lang sila, yun yung at best na masasabi mo. Now, laliman pa natin yung istorya dito kasi I really would like to acknowledge all the issues na bumababa rito. Pero maging fair din tayo sa kabilang parlor, okay? Now, this is a TikTok video na kumakalat sa ngayon, okay?
Eto ba yon, sabing ganon. So kaso again, magkasama na naman sila sa isang picture. Ayan. Kasi baka binibigyan nyo lang kasi ng kulay itong mga ganitong bagay. Again, ang makakapag-confirm lang nito ay yung mga parties involved. Whether si Sir Gavin yon, si Ma'am Elma yon, or yung babae na na-involved dito. Kasi a simple denial, tapos yung issue eh. 'Di ba? Kasi kayo yung magpapatunay niyan kung hindi totoo yan. And kung gumawa kayo ng story sa kapwa nyo, meron yan, meron yan kaakibat na parusa, 'di ba? If your mistress also has a boyfriend, you will undoubtedly experience stress. He gave her everything and then boom, she told him falsehood. So, again, that is an allegation again. So, allegedly, ito daw yung graduation ng EA. Nag-like si Sir Gavin. Again, binibigyan nyo masyado ng kulay. Ito, meron pang message coming from someone. Sabi dito, yung kaibigan ng girl nasabi sa akin na, di ba, hearsay yan. Na deads daw si Sir Gavin kay girl, kaya di niya mapakasalan si Elma. Again, these are all hearsay na tong mga ito. Una daw si Kelsey, pero di sila nagka-work noon. Tas next si Kenneth daw, kapatid na lalong naganap pa daw sa kotse. Ay Diyos ko Lord, hindi natin na pwedeng basahin yan kasi these are all incendiary and very malicious in nature. Again, kung mga chismis lang kasi yan mga lords. Again, hindi natin kasi gusto ko ako syempre dumaan ako sa mga litigation. Nademanda ako. Pag nasa korte ka kasi, etong mga ganitong klaseng testimony, hindi yan tinatanggap kasi it's hearsay. Galing lang kailangan kasi may direct knowledge ka na nangyayari yon, diba? That's why kailangan mong tanungin yung mga tao na involved dito. Kasi masarap chumismis. Masarap manira ng reputasyon ng tao gamit itong mga incendiary or itong mga malisyosong post na ganito. Pero kailangan patunayan mo pa rin siya ng ayos. Kasi sabihin mo, narinig ko lang kay ganito, hearsay yun. Lalong-lalo na kung nag-deny yung kabilang panig, yari ka dun kapag ganon. Kasi ikaw ang hahanapan ng ebidensya. Okay, so kaya pala gusto na bitawan si Elma at ayaw pakasal dahil family first muna daw. Baka naman banatan na naman tayo ng anxiety at depression, cheater moments. Pero where is your evidence na talagang nag-cheat siya? Okay? Just in, Shane Lobo, explit allegedly to drop surname leaked files? What the fuck? Yan, may kaso yan kung maglalabas kayo ng private information sa isang tao. 'Di ba? Kailangan po kasi kung magpo-post kayo dito sa social media, alam nyo yung karampatang parusa ng mga ginagawa nyo. Okay lang naman tayo magchismisan just as long yung chismis is judicious or not lawful in nature. Don't forget, don't forget whose birthday is on January 18. Sino ba yon? Hindi ko kilala yun eh. Okay. Ito yung DMD, ayan daw. January 18 daw yung birthday. Okay, so pwede rin kasing isa-isang side. Hindi nyo ba na-realize na pwedeng wala na, off-cam, wala na sila nung Elma? Pwede yun eh. Pwede nyong chismisan yun eh kung may ganitong issue. Hindi naman necessarily nag-cheat agad eh. Gets nyo? Pwede yun. Pwedeng isang angulo yun. Di ba? Pero, we are considering all sides dito eh. Kahit na kasi nag-chismis tayo, we need to be critical. Kailangan may critical thinking pa rin. Eto, girl instinct, si Elma Sagara. Yan, eto na si Elma. Ngayon, kahit nasabihin niya kasi yan, hindi mo naman kasi pwedeng i-interpret agad-agad yan as cheating, di ba? Girl instinct lang naman yung sinabi, di ba? So, unless i-confirm niya talaga na nag-cheat si Sir Gavin sa kanya, dun lang natin maiintindihan kung totoo ba or hindi yung mga allegations sa kanila. Now, pumunta po tayo sa isang post ni Truth Slaps. Ngayon, si Truth Slaps po kasi ang ginawa niya, kinompile niya yung mga repost nitong si Elma. Again, these are all allegations. These are all rumors, gossips. Wala po tayong direct knowledge kung totoo ba to or hindi. Kailangan i-confirm to ni Elma or i-confirm to ni Gavin or yung third party kung meron man. Kasi nga, unfair naman po talaga na mag-akusa lang tayo ng mag-akusa kasi kaya nating mag-akusa. Hindi yun tama, okay?
Sabi dito, Sir Gavin threads on Elma's cryptic TikTok post. Okay? So, miski si Truth Slaps, hindi niya kino-confirm or dinideny na may cheating allegations. It's just that cryptic yung mga post nitong si Elma. Pero since sila ay mga public figure, we are free to interpret yung kanilang mga pinopost dito sa social media. Pero wag rin natin i-conclude agad na nag-cheat si Sir Gavin just because merong mga ganitong cryptic post. Kasi pwedeng maraming angulo dyan, pwedeng wala na sila. Kaya si Sir Gavin ay naglipat bahay na. Pwede rin naman na etong mga post na to is in relation dun sa health ni Sir Gavin. Pwede yun, di ba? Or pwede rin naman na merong iba pang nangyayari sa kanila na hindi natin alam lahat. Pero bigyan po natin ng benefit of the doubt yung mga tao. Sabi po ganon ni Ma'am Elma dito po sa kanyang mga post, sabi niya ganon, I don't know how to explain what I'm feeling right now. All I can say that it hurts. Everything hurts. My heart feels so heavy that all I wanted is cry. I want to rest but I don't know what rest I'll take. Okay? So, kung napanood nyo kasi yung yung kanilang post na umiiyak si Ma'am Elma, ang iniiyak niya doon is yung health ni Sir Gavin. Eto ba yun? Diba? Yun ba? Related ba yun doon? God said, what I have heard your prayers, I have seen your tears, surely I will heal you. Okay? So, meaning, etong mga post na to is not conclusive of anything, di ba? We cannot kasi connect the dots just because meron kayong dots na naiko-connect. Miski itong picture na to, ito siguro yung pinaka malakas na ebidensya ng mga sa tingin ninyo ay nag-cheat si Gavin. Pwede kasing magkaibigan sila or magkakilala sila. Pwede yun, di ba? Pwede yun na nagkasabay lang sila. Again, it's not conclusive of anything unless number one, meron kayo talagang picture na meron silang ginagawang hindi kaaya-aya. Isa yun. Number two, pwede rin naman kasi na magkakilala lang sila. Teka lang, ayan. Pwede yun eh. Alam nyo yun. And marami na tayong nakitang ganyan dito sa social media na magkakakilala lang pala. Pero ang ending ay mali-mali yung sinasabi ng tao. Pero ano yung conclusion natin na ito, tingnan natin to. Diba? So, dito pala sila sa La Union. Tingnan natin Siyempre, may mga Okay, ayan. So, ito, video. Anong video to? Kasama nila sa grupo. Yung siguro yan, yung pinopoint niya. Pero again, this is inconclusive, mga lods. Dito pala sila nagpasya sa La Union, di ba? It's not really something na pwede nating i-conclude. Ito, tingnan natin to. Sir Gavin cheat proves that women's loyalty is tested in the struggle. A man's loyalty is tested in success. A few men stays this same when the... Hindi natin nga alam nga na kung totoo yan or hindi. Kunyari lang naman ito hypotheticals lang Kasi you have to look at all the sides What if hiwalay na pala sila ni Elma, matagal na. On cam na lang yung kanilang relationship para hindi mabigla yung fans o di malika yung lahat. O pwede yon. Or pwede rin naman na wala naman talagang issue. Gumagawa lang kayo. 'Di ba? Pwedeng wala walang cheating talaga. Gumawa lang ng storya yung mga gustong manira sa kanila. Tapos yun na yun. Tapos nagsanga-sanga na doon. Pwede yun, di ba? So kailangan tingnan natin lahat ng side nitong storya na to. Bago tayo magbigay ng conclusion, kailangan nakita natin lahat. Prove na sila. Okay, isa dyan, kung aabot to sa korte, siguro wag naman. Isa yon. Kasi kunyari, kayo sa Reddit dyan. Halimbawa, yung nag-post nito, eto. Halimbawa kinasuhan kayo nung babaeng pinost nyo kasi merong ganyang incendiary kita yung mukha ng babae, paano gagawin nyo? O di ba? Hindi kasi yan, pinag-connect the dots ko. Paano kung i-deny niya? 'Di ba? Yung burden of proof lagi yan nag-asa ako sa. Hindi pwedeng basta na pagduktong-duktong niyo yung kwento tapos ayun na yun. That's not how real life works, okay? Again, hindi ko dinidepensahan dito si Gavin kung may ginawa siya, pakyo siya. Pero kung wala naman siyang ginawa, unfair sa kanya, 'di ba? So kailangan tingnan natin lahat ng sides. Kung ako, bibigyan ko na lang ng advice si Sir Gavin kung kasi naalala ko nung nagkwentuhan kami.
meron siyang nag-ask siya ng advice sa akin kasi parehas kaming teacher, okay? Parehas kaming or galing kami sa education parehas. Kasi si Sir Gabin, kaya siya Sir Gabin kasi teacher siya nung araw, okay? Sir Gabin, tatanungin ko kita, did you cheat or not? Yun lang naman po yung sa akin for today, Gege mga lods.